Sa nanay ng kapitbahay ko, si Claire Castro. Bayaran mo na utang mo. Thank you. Eto na nga, nandito na nga po kami ngayon sa Beijing. Siyempre, si Dragon yun eh. Eto na oh. Siyempre, pag vlogger, ayan, vlog ka agad oh. Oh. Shoutout po sa mga kababayan natin dyan. Shoutout kay Kuhol. Uy, oh. Speaking of matipag, ha? Di ba, kanina binanata natin yan. Alam mo, ito si matipag kasi, tama din yung sabi ni, ni Defensor na matipag. Alam mo kung bakit? Kasi nga po, para ho siyang asong kahul ng kahul na ang tapang-tapang pero ang liit-liit. Yung pag, di ba, ng aso, ang liit-liit pero ang sang ingay-ingay. Yun, para talagang siyang ganun. So anyway, pag-usapan natin yan mamaya ulit. Ay, ano ba yun? So ito na po tayo. Elegante ng ating hotel ngayon. Diba? So, ito. At least, mga vlogger to mga kasama ko. Video ng video. Walang ginawa ko, di mag-video. Video ng video. Oh, passport, labas na. Yeah. Sige na, maka-check-in na. Matutulog na ako. Uy. Ayan, i-room tour ko na kayo ngayon dito sa aming hotel. Wow. Madilim. Ayun. Ba, may salas, ha? Oh, ito yung room. Pero dito muna tayo sa salas. Anong meron dito? Siyempre, dito ang patungan ng mga gamit-gamit. Mga anik-anik na bag. Ang ating bag. Meron lagayan ng coat. Siyempre, dito ka mag-i-entertain ng mga banateros. At dito naman ang Beijing. Tapos dito tayo sa room. Tingnan natin. Ayun. Ganda rin ng ating view. Punta tayo sa walk-in closet natin. Peace. Yun, may plancha. Importante yan. Magpa-plancha ako. O, pagka, susuot mo yan pagka may sunog, oh. Yan natin ang room. Yun, oh. May bathtub. Winner. Yun. Pero syempre, wala pa rin bidet. Kaya alam ko na yan. Nagbili tayo ng portable bidet sa TikTok. So hanggang dito na lang po muna ang vlog natin, mga kababayan. Pasensya na kung medyo ganito muna ang vlog natin. Pero pag-uusapan pa rin natin yung mga topic tulad nga po nitong bagong kanilang ng prosecution. Yung kanilang bagong witness daw na yung sheriff na sinapak ni VP Sara Duterte. Pero syempre, pinaglalaban ngayon ng defense o yung ni Vice President Sara Duterte ay yung hindi dapat isama yun. Bakit kanyo? Kasi hindi naman po yun parte ng pagiging Vice President ni VP Sara Duterte. Hindi yung time na yun. Yun yung mayor pa siya nun di ba? Masyadong malayo. Masyado nang malayo yung usapan. Hindi nakasama yan. Kasi sinasabi ng prosecution, keso pattern daw. Importante yung pattern ng ugali ni VP Sara Duterte. Pero hindi yun ang point doon Ang point kasi nung impeachment, siya po ba ay hindi karapat-dapat na Vice President? Yun ang tanong doon mukhang ang nangyayari, hindi po yung tanong na kung karapat-dapat po ba siya maging Vice President. Hindi na Ang tanong na nangyayari ngayon is, karapat-dapat po ba siyang maging leader? Parang ganun O karapat-dapat po ba siya maging public official? Kung ganun pala naman, sana, kinasuhan na lang siya sa ombudsman after niya maging vice president, di ba? Kung sa tingin nila, nagkaroon ng problema nung dati siyang mayor, kasi pwede naman yun yung kung dati siyang mayor, kinasuhan siya sa ombudsman, di ba? Sana ganun. Hindi Ang pinupuntirya nila ngayon ay tila yung buong karakter ni Vice President Sara Duterte. Mali po yun.
Hindi tama yun. Kasi hindi naman yun ang usapan eh. Hindi naman po ang usapan yung siya po ba'y karapat-dapat na maging presidente. Parang ganun ang dating eh. Ang usapan dito, ikaw ba dapat ma-impeach bilang vice president? Bilang vice president. So kung may nagawa kang hindi maganda na bilang vice president, dapat kang i-impeach. Hindi eh. Parang ang dating ngayon, yung ikaw ba ay maayos na government official? Parang ganun ang gusto nilang palabasin. Wala, maliho yung kanilang masasabi nating forum o mali yung court na dapat nagdi-decide noon. Kung may problema pala nung pananapak ni VP Sara Duterte noon, di sana inumbudsman nyo na lang noon. Hindi eh. Di ba? So, eto, talagang ngayon mo masasabi na yung impeachment ni VP Sara Duterte ay sobrang political. Masyadong pinupolitika na. So, ibig sabihin talagang wala. Galit lang sila kay VP Sara Duterte at ayaw na nilang maging presidente. Alam nyo, hindi kayo ang magdi-decide kung karapat-dapat po ba siyang maging presidente. Taong bayan. Kasi kaya nga tayo may eleksyon eh, di ba? Kaya tayo may eleksyon para ang mag-decide ay taong bayan. Hindi kayo. Hindi nyo karapatan yan. Karapatan ng taong bayan ang maghalal ng presidente. Hindi kayong mga naandyan sa Congress o sa Senate. Karapatan niya ng taong bayan. Ngayon, kung may nagawa siya bilang vice president na ka-impeach, yan, pwede nyo siya dyan dalhin sa impeachment court. Pero yung dati niya pang trabaho na bilang mayor, ay hindi yun ang basihan o batayan na para ma-impeach siya ngayon. Maling-mali. Kasi nga, syempre, pambihira, yung kanilang leader na abogadong nagtago ng kanyang wanted na asawa. Imaginin mo yan paano maniniwala ang taong bayan? Isipin mo, paano maniniwala ang taong bayan sa prosecutor na tinago niya yung kanyang asawa nung panahon na may warrant yung kanyang asawa? Sige nga, asan ang moral ascendancy mo dun? Asan yung morality mo dun? Wala. Di ba? Pangalawa, yung sinibak dahil ginamit yung pera ng kanyang opisina at ewan ko kung nag-world tour yun. Yun, di ba yung isa? Na isang congressman din. Sinibak ni Pangulong Duterte. Tapos sino pa? Yung mga ibang makakaliwa na galit si VP Sara Duterte at nilabanan niya sa Davao. Yun din ang mga nagpo-prosecute sa kanya ngayon. So, kitang-kita ninyo na this is not all about what VP Sara did as a vice president. Pero ito po ay vengeance or revenge nila against VP Sara Duterte because VP Sara Duterte is parang hindrance to their cause o to their political career. That's the reality. Wala pa po dyan yung usapang maleta. Diba? Ang tanong, hanggang ngayon po ba si Romualdez pa rin ang nagbabayad? Ang tanong yan, O baka naman, utos na ito ng Pangulo? Sa tingin ninyo. Pwede po ba, pakicomment nyo dyan sa baba, kung sino sa tingin ninyo ang nag-uutos pa kay VP Sara, dito sa mga congressman na ito para pa-impeach si VP Sara. Tatingin nyo po ba si Romualdez pa rin o si Marcos na ho ito? I-comment nyo dyan. O baka naman yung anak niya na may sintu-sintu din, yung anak ni Marcos. Di ba? Comment nyo po dyan sa baba para mas magandang discussion natin. So abangan nyo pa yung susunod nating video. Pakishare na rin po ito para makita rin. At ito pinaghalo natin ng politika at yung ating bakasyon dito sa China. Kasi nga, para maintindihan din natin na etong pagpunta namin sa China, even kami nagbabakasyon, mas maunawaan natin kasi yung direksyon ng Pilipinas. Bakit? Ito, explain ko lang sa inyo. Bahagya lang, bahagya.
Kasi ang problema, kung sino yung iniidolo mo, kung sino yung ina-admire mo, wag natin gamitin idolo, ina-admire mo, ay yan yung susundan mo. Di ba? Ano ibig sabihin? Tayo mga bata, elementary, high school. Di ba meron tayong mga pangarap, makikita natin sa telebisyon, maganda, eto gusto ko maging doktor, gusto ko maging abogado, gusto ko maging pulis, ganyan. Yung mga ina-admire natin, yung ating mga aksyon, yung ating course sa school, o yung ating pag-aaral, pati kaugalian natin, na-adapt natin yun kasi yun yung ina-admire natin. Tama, mali. Ang problema sa Pilipinas ngayon, we are admiring other countries na mali. There is nothing wrong in admiring other countries. There's nothing wrong because we are a third world country. So therefore, we must admire a first world country. Ang problema lang, mali yung ina-admire natin. Anong ina-admire natin? Uncle Sam. Di ba yan ang pangarap eh? American dream. We are admiring America. There's nothing wrong with that. But the problem is this. Ang Amerika, alam naman natin. Kahit itanong nyo sa mga migrant natin na mga nasa Amerika, grabe ho, palala na ng palala. I'm not speaking out of walang experience, ha? Ako, nakapunta na po ako ilang beses sa Amerika. Nakita ko yung before, yung noong-noon pa, at yung ngayon na. Alam mo, yung huling punta ako sa San Francisco, tsaka sa LA, sabi ko, grabe. What happened to America? Eh ngayon, they're trying to restore it by bringing God in America, which is good. But, kung makikita nyo yung pattern nila ngayon, pangit talaga. We are admiring them. So, kung saan sila patungo, doon din tayo patutungo. So, masama ba na i-admire ang China? Hindi. We're not saying na, i-admire natin ang China, isusuko natin yung island. Hindi yun na sinasabi natin dito, mga kababayan. Ipaglalaban natin ang ating island. Paglalaban natin yan, atin yan. Di ba? Pero hindi yan ang usapan dito. Ang usapan dito, yung anong meron sa kanila, bakit sila umasenso? Kasi nagpunta na ako dito sa Beijing. Second time ko na dito sa Beijing. Nakita ko talaga yung difference eh. Ngayon, nakikita ko, in-observe ko kanina, ang haba ng biyahe namin from the train station going to the hotel. Ang haba ng biyahe namin. Nakikita ko talaga na grabe, ang laki ng changes ha. Yes, marami pa rin kamote. Kinikwento ko nga sa Banateros, ang difference ng mga kamote sa Pilipinas at kamote dito. Maraming kamote dito ha. Magulo yung ano nila ha, yung hindi magulo. Parang marami ring barumbadong driver. Yung bigla na lang kumakaliwa. Meron sila dito, patience, sa atin wala. Dito, bubusin na lang. Pag kunwari, sisingit ka, bubusin na ka, pit, ganun lang. Tapos, okay na. Nakasingit ka na, nakabusina na ako sa'yo. Ganun sila eh. Nag-ibig sabihin, may patience pa. Hindi yung hahabulan pa, magro-road rage pa sa atin, ganun eh. Payabangan talaga eh. Hindi ako papayag. Nabusinahan ako. Hindi ako papayag. Nasingitan ako. Habulin ko, singitan ko rin. Kakating ko. Di ba? Ganun sa atin eh. Sabihin, may makikita kang magandang factor dito eh. Walang problema magunahan kayo sa karsada. Sabihin, kailangan talaga yun eh. Minsan talaga nagkakasingitan eh. Pero pagka be patient. Huwag ka naman kapag-away. Wala rin mapatutunguhan. Baka pa nga, tumungo ka sa sementeryo, kawawa pamilya mo. Eh, mga ganun ba? Tapos kung bakit sila umasenso, ano ba ang maganda eh. Tulad nga na sinasabi ko whenever I go to Japan, I'm trying to admire their ethics. Kasi talaga sila, pag ethics, number 1, Japan. Pagdating talaga sa kaugalian, number 1, no question about it. Japan ang maganda ang ethics. Talagang okay yung kanilang pag-uugali. Pero in terms of technology, advancement, work, wala ka masabi sa Chinese. Pag sila negosyante talaga. They will really iba. Talagang negosyo, business, talagang pursigido sila. Kasi nga ang mindset nila, from the very beginning, it's not to be a worker, but to be innovator, inventor. Tapos talagang sila, everything is an opportunity for a business. Yan ang we're trying to learn here. As a matter of fact, gusto ko ngang maghanap dito ng mga technology
na pwedeng iuwi at gawin sa negosyo. Kasi yun ang gusto ko negosyo. Before naman ako nagbablog, and until now, kahit nagbablog po ako, talagang negosyante po ako. So I'm trying to see ano bang pwedeng merong advancement dito, iuwi sa Pilipinas, maging negosyo. Diba? Kasi nga, Chinese negosyo muna, business. Yan ang ano nila eh. So sana, yun ang pwede nating maiuwi. 'Di ba? Matutunan. So ako, I'm sharing this to you na pinaghahalo ko yung politics and blog so that you would see na meron palang ganito ang China. Kasi what we only see pagdating sa China is bad things. Let's be honest. Pag meron Chinese sa Pilipinas, rude. Pag may Chinese sa Pilipinas, barumbado, bastos. Kasi nga po, alam niyo kung bakit. Dito kasi sa China, masyado silang stricto. So yung mga luko-luko dito, umaalis sa China, nagpupunta ko saan bansa sa Southeast Asia, dun sa medyo corrupt na bansa. At dun sila nagpupunta, dun nila ginagamit yung pera nila, yung yaman nila, to corrupt the system. Ganun ang ginagawa nila. I will not name other countries na pinupuntahan nila, pero number one na pinupuntahan nila ng mga luko-lukong mga Chinese is sa Pilipinas. Why? They can corrupt the people in the Philippines. Police, officials, even in mga clubs, they can corrupt it. That's why they go to the Philippines. Eh sa atin, talagang, ewan ko, money talks eh. Pag may pera ka, talagang sasambahin ka sa Pilipinas eh. Kaya enjoy na enjoy mga Chinese sa atin. Eh, ito nga ang bagay na sabi ko nakakalungkot. Kasi yung mga matitinong Chinese, nasa China. Yung mga pasaway na Chinese, nasa ibang bansa. In one side, kasalanan din nila kung bakit pumapangit yung imahe nila sa ibang bansa. Pero sa totoo lang, unti-unti, pag nandito ka na, unti-unti mo maintindihan yung kultura. Kultura nila na parang sumisigaw, pero hindi naman talaga sila sumisigaw. Kung pagkakausap ka, parang sumisigaw sila. Talagang ganun lang sila. Yung paglabag, lalapag lang yung, medyaro, gaganon lang basta. It's just their culture. Iba kasi, sa Japan naman, di ba, tahimik, talagang ganun ka ng ganun, di ba? Eh, kasi it's culture. It's not really the values. But the thing here is, maghanap ka ng pwedeng makuha. At ako, yun ang ginagawa ko. At yun ang aking isi-share sa inyo. Sa mga susunod pang araw, magbibideo tayo ng ating mga gagawin at magkokomento tayo sa politika sa Pilipinas para mas maintindihan pa natin kung ano pa yung mga nangyayari. As much as possible, I would stay on politics and what we can learn. Kasi nakikita ko sa YouTube yung mga nagko-comment na bakit wala daw ako ina-upload. Upload na ako. Medyo nag-ano lang ako ng konti. Nagpahinga lang ako. Nag-adjust ako kasi maaga gising namin dito eh. Nag-adjust lang ako ng konti. Okay? Pero mag-upload na po ako. Pangako ko sa inyo yan. Ha? Maraming salamat po. God bless everyone. Kita-kita ulit tayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
sa harap